Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sila Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumama sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ika-6 na araw sa 8 araw ng fiesta ng muling pagkabuhay. Ang tawag po natin dito ay Octave of Easter. Octave, 8. So 6 na araw na tayong nagninilay. 6 na araw nating binabalik. 6 na araw nating nginunguya. At 6 na araw na nating sinisimsim, inaamoy ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos, si Jesus na muling nabuhay. Ito ang ikatlong pagkakataon sa ating ebanghelyo na napakita si Jesus 3 araw mula noon. Una ay kay Maria Magdalena,
na sinabihan niyang, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong pumaroon sila sa Galilea at pupuntahan ko sila. Ang ikalawang pagkakataong siya'y napakita ay sa dalawang alagad na naglalakbay mula Jerusalem patungo sa Emmaus. Yon ay si Cleopas at si Simon. At ito ang ikatlong pagkakataong napakita siya doon na sa lawa ng Tiberias. Ang lawa po ng Tiberias ay kapareho lang din ng lawa ng Galilea. Tiberias, pinalitan ng mga Roman Emperor dahil ito bilang paggalang sa kanilang hari noon na si Tiberius Caesar. Ganun pa man, ang setting ay Sea of Galilee o lawa ng Galilea. Bakit kaya doon ang setting? Bakit kaya doon gustong muling makita ni Jesus ang kaniyang mga alagad? Pagkatapos ng siya ay ipako sa krus at inilibing, ang mga alagad na ito, 7 sa mga alagad na ito, ang bumalik sa dati nilang buhay. Ang buhay nila ay ang maging mangingisda. Kaya pagbalik nila, muli nilang hinayuma ang kanilang mga lambat at bangka upang makabalik sila sa dati nilang ginagawa. At ikalawa rin na dahilan ay ang sinabi ni Magdalenang, doon ko kayo pupuntahan. Kaya sila ay bumalik sa Galilea at doon ay naghintay. Naghintay sa umaga hanggang maggabi, magmadaling araw at maging umaga uli, doon napakita si Jesus. Ano kaya ang nasa isip ni Jesus at bakit kailangang sa lawa ng Galilea? Simple lang. Dahil doon sila unang tinawag, doon sila unang nakilala, doon sila unang nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng ugnayan kay Jesus. Parang sa ating karanasan, ito ay memory. Inaalala natin ang bagay kung saan natin nakilala ang Diyos. Idinudugtong ng memory na ito ang kanilang nakaraan sa kasalukuyang karanasan. At ang pagduduktong na ito ay pagkilala sa kapangyarihan at sa kaluwalhatian ni Kristo. Matanong ko nga po kung kayo ay gising, ilang isda po yung nahuli? 153. Hindi ba kayo nagtatanong, bakit kaya 153? Eksakto. Sinulat sa Ebanghelyo, 153. Imaginin mo yon, nabilang ni Simon Pedro yung isda na malalaki, malalaking isda. May dalawa pong teorya kung bakit 153. Ang unang teorya na sinulat ni Saint Jerome, mayroon lamang 153 na species ng isda sa Sea of Galilee. So ang makukuha lang nila doon ay yung 153 na klase ng isda. Kaya nabanggit yung 153. Kasama na siguro doon ang tilapia, no? Kasi ang tawag sa tilapia ay Peter's fish. Kaya kung pupunta ka sa ibang bansa o order ka ng isda, makikita mo nakalagay doon, Peter's fish. Napakamahal, tilapia lang pala yun. At ano ang ikalawang teorya? Ang ikalawang teorya, kaya 153,
ay sumasagisag sa lahat ng bansa na muli nilang tatawagin dahil sila'y itinalaga ni Jesus na mamamalakaya ng tao. Mula sa Jerusalem, mula sa lawa ng Galilea, ang kapangyarihan, ang awa at pag-ibig ng Diyos ay lalaganap sa sanlibutan. Kasama tayo sa 153 na nasa lambat at muling binubuhay ng Diyos para sumunod sa Kanya. We do not forget our memories. Huwag niyo pong kakalimutan ang inyong nakaraan, sapagkat ang nakaraan ang magbibigay sa atin ng identity kung sino tayo ngayon. Ito ay tumutulong sa atin upang mabuo o mahulma ang ating kinabukasan. Masakit man o masaya, may luha man o may ngiti ang nakaraan, ito pa rin ay tumutulong upang tayo'y magkaroon ng panibagong bukas at magpatuloy sa paglalakbay. Ito ang inihain ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng pagdudugtong ng kanilang karanasang iniwanan bago ang pagkabuhay, muling ibinalik ni Jesus sa pamamagitan ng pagpirapiraso ng tinapay at doon ay nakilala nila at nabuksan ang kanilang mata sa katotohanan at kapangyarihan ng Diyos. Kada po tayo ay dumadalo sa banal na misa. Ang pagpirapiraso ng tinapay sa altar ng Panginoon ay pagsasariwa. Bring back memory of Jesus at hindi lamang memory of Christ. Kung hindi ang ating kaligtasan na ipinakita ni Jesus sa krus at ang kaniyang pagbahabahagi ng kaniyang banal na katawan. Kaya buong kabanalan, buong puso at buong pagdarasal, tayo'y tumatanggap ng kaniyang banal na katawan dahil ito ang kaniyang bilin sa lahat. Hindi lang tayo basta tumatanggap ng tinapay. Ito ay kaniyang banal na katawan na idinudugtong tayo sa ating nakaraan upang magkaroon tayo ng panibagong pag-asa na makita si Jesus sa kaniyang kalwalhatian. Hindi tayo dadalo sa misa para lamang tumayo at umupo. Tayo'y nakikibahagi. Tayo ay bahagi ng pinagpirapirasong tinapay upang mabuo ang isang simbahang itinatag ni Jesus sa pamamagitan ng kaniyang mga alagad. At ito na tayo ngayon. Ang pananampalatayang meron tayo ay dulot ng nakaraan, karanasan ng mga alagad at ito ang ating ipinagpapatuloy at titindigan natin hanggang kamatayan, hanggang makita natin si Jesus na nakaluklok sa kaniyang kapangyarihan. Maglalakad tayo. Muli nating idudugtong ang ating nakaraan upang magkaroon tayo ng malinaw na bukas sa Diyos. Amen.